Yun, so hello and welcome sa aking channel, S Reliance, and in today's video, gagawa ako ng video about sa mil-spec BCG and non-mil-spec BCG. So, yung mga non-mil-spec, although enhanced sila, claim ng mga company enhanced, but karamihan sa kanila hindi siya ginamitan ng mga hindi siya tawag dito, high pressure tested and magnetic particle inspected, which is requirement sa mga mil-spec. So yung classification ng mil-spec uli, para dun sa mga nalilito pa, ang mil-spec is like combine ng interchangeability, so napapalit-palit siya. Ang reason nun is para sa mas madaling pag-maintain or pag-aayos, pag-troubleshooting. But hindi yun natatapos doon. May nire-required sila na proseso, katulad ng high pressure tested, nilalagyan nila ng bala na malakas ang pressure, then papuputukin nila, saka nila individually, hindi to by batch, individually isa-isa. So yung individual high pressure tested, at the same time individual magnetic particle inspection. So meron sila doon tinatawag na ASTM Echo 1444 MP. So may code sila para doon. Tapos shot pin din yung surface. Ano yung tinatawag na shot pin? Pag shot pin yung surface mo, dahil yung mismong surface niya tawag dito sa proseso na kung saan pinapatigas pa yung surface. Iba pa sa sa heat treatment, iba pa siya. So, yun proseso yun. Kung hindi mil-spec yun, wala yung mga ganong dagdag na proseso, dagdag na hindi lang to about sa quality inspection. It's about yung dinadagdag na na proseso, or let's say na pag-testing, pag-examination, yun. So yun ang mil-spec. Kasi let's say, mabalik tayo dito, kung titignan itong video, ito ay Sharps rifle. Ang bakal nito mas matigas siya kasi S7 steel, tool steel S7. Mas maganda ang kanyang coating because this is a diamond-like coating. Para sa mga hindi pa nakakalam, kung meron kayong Glock Gen 5, yung coating ng slide niya, yon diamond-like coating, yon DLC. So bakit enhanced to DLC? So mas konti yung friction, nakita mo, makinis. Actually matagal na to, 2018 ko to nabili, itong Sharps na to. Makikita nyo naman, maraming ko nang naiputok to dahil ito yung una kong BCG. Enhance agad kasi during that time, 2018, ang nire-research ko kung ano talaga yung maganda. Syempre, kanya-kanyang claim naman yan eh. Katulad niyan, yung mga company na katulad nito, claim niya na enhance siya. Ayan, S7 with tawag dito. Ayan. So, enhanced shot pin, DLC. Tapos, ang gasket niya, 4130 steel. Attached with grade 8 hardware properly staked. So, ayan yung stake niya. Kung titignan nyo siya, maigi. Ayan. So, dahil S7 siya, matigas yung material niya. So, hindi siya masyadong pumasok dun sa, nakita nyo? Hindi siya masyadong pumasok dun sa, dumikit yung surface niya dun sa grade 8 screw. So, kita nyo naman, di ba? Hindi siya masyadong nakastake. The reason kung bakit hindi siya masyadong nakastake is, yun nga, matigas yung S7 eh. So, meron talagang, merong pros and cons pagdating dito. Tapos heat treated to, so matigas nga siya. Tapos, ang manganese phosphate dito ay itong extractor. Pero, by the way, take down ko na siya.
Ayan, ito yung retainer pin. Ayan. Laglag pa. So, ito yung firing pin niya. Ayan. Tapos, itong cam pin. Ayan. Dumi siya, no? Ayan. So, mapapansin nyo dito, sa enhanced bolt, reliable bolt, tawag dito, naka-shave yung dulo niya. So, ang ginawa kasi nung Sharps sa kanilang research and development, kapag ka naka-angle to, naka-shave to, so pag pumasok siya sa feed ramp or dun sa chamber, pag meron siyang, let's say, buhangin or meron siyang debris, hindi siya mai-stack kasi nga angled siya eh. Ayan. Ayan. So, kung titignan nyo siya, they claim, sabi nila, ng Sharps, ito ay shot pinned and high pressure tested and magnetic particle inspected, but by batch. Ano ibig sabihin nun? So, kung gumawa sila nito, by batch, gumawa sila ng 100, kumuha lang sila ng isa na iti-testing doon, and they assume na pare-parehas ng batch, pare-parehas siya ng quality. So, dito mo makikita na ito yung enhance. Ulitin ko, S7 steel, diamond-like coating, tapos ang hardness ng kanyang coating is 2 to 4 microns. Yung hardness niya, mas matigas siya kumpara mo sa Carpenter 158, enhance nga. And yung friction versus steel niya is like 0.1. So napakaliit na napakaliit na friction, 'di ba? Halos 0.1. So ito yung nakita ko kung bakit ko siya binili noon. Tapos ang tensile strength niya is 1,550 to 1,600 MPa. So ang kaya niyang i-handle is 220,000 to 235,000 PSI. Tas ang toughness din niya is like 200 feet per pound. Yan. Tas yung hardness niya, kumpara mo sa mga Carpenter 158 and 9310, mas matigas siya ng 15%. Ayan na. So enhance siya, mas 15%. Yan. Tas ang extractor niya, tsaka ang kanyang ejector spring and gas ring ay ayan. So, extractor, ito, mil spec, manganese phosphate. Tulad ng hinihingi ng request siya ng military na ang gamitin is manganese phosphate. Tapos ang ejector spring niya kaparehas din. So, pwede siyang interchangeable siya ng mil spec. Tsaka yung gas ring ito, yan. So, ayun, may problema ba ako dito nagka-problema ba ako dito sa SRC? Nagkaroon ako siya ng isang beses. Hindi ko masabi kung kasi 2019. Yan, nagkaroon ako ng isang beses lang na malfunction at hindi ko ma-distinguish kung saan nanggaling yung failure kasi isang beses lang siya nangyari. So, ayun, reliable. Ayan, angled yung kanyang, ito yung pinakang niya dito, sa bolt niya. Ayan. Pero hindi siya magnetic particle inspected at high pressure tested. Hindi siya individual. So, diyan napapasok yan. So, wala siyang marka. Oh, walang marka. Ayan. Ayan. So, maganda naman tong bolt na to. So, ito yung masasabi ko na nung nag-research ako, yung keyword na hinanap ko, what is the best or enhance. So, meron kasi tong video tong Sharps, pinagkukumpara siya sa BCM. Ang BCM ay gawa ng Microbest. Tapos, may sariling specification yon.
ang BCM, pero ang pinakaiba lang niya ng specification doon is nire-require ni BCM si tawag dito, si Microbest, na yung mga binibili niya, tawag dito, kukunan pa ng camera sa loob kung merong imperfection sa coating, kung meron siyang nagfi-flake ba yung coating niya sa loob. So yun ang sa may sariling specification si BCM, pero hindi niya pinakailaman yung parts o yung tawag ito, metallurgy. Doon siya nagdagdag sa additional, hindi lang high pressure tested, hindi lang magnetic particle inspected yung gusto niya. Ang gusto niya rin, iti-testing niya sa BCM pag natanggap na nila yung bolt. Meron naman yan sa YouTube na sinisilip nila yung ginagamitan nila ng iba't ibang aparato na sisilipin yung loob, pati dito. Yan, sinisilip nila, pati yung grade 8 screw, kung tama ba yung, meron silang sariling, tawag dito, sariling gusto sa pagkaka-stake. So, since wala akong BCM, at ang BCM ay gawa ng Microbest, meron naman halos kapareha siya ng, actually parang mas na nga to parang mas, siya ang hit ngayon, ang cool ngayon sa US SOCOM, kasi inadapt ng US SOCOM ang Son of Liberty Gunworks CAR 15 Charlie Alpha Romeo 15 Mark 1. So pag sinabing SOCOM, nandyan yung mga Ranger, 75th Ranger, nandyan yung Navy SEAL, US Special Forces. Yan, nandyan yan, yung mga, tawag dito, yung mga elite, yan. So, mapunta naman tayo dito ngayon sa Son of Liberty Gunworks. So itong Son of Liberty Gunworks, ito yung mil-spec version niya. Manganese phosphate, or yung tawag ng iba, parkerized. Ayan. So, sabi sa bolt ng Son of Liberty, ito yung industry standard. Ayan, heat treated per mil spec. Shot pin din, iba yung actually yung pagkaka-shot pin nitong S7, iba yung formula niya na dito. Pero remember guys, itong mil spec, ito yung hiningi ng US military, not by interchangeability, hindi lang doon, kundi yung additional process, hindi lang yung quality control. So it's a combination of interchangeability, yung coating, yung size, yung heat treatment, yung testing, yung high pressure tested and magnetic particle inspection, at yung pag-i-stake niya dito, yung grade 8 fastener or screw. Ayan. Tsaka yung, mamaya papakita ko kasi to, hanggang loob nitong hindi siya actually hindi siya, dahil hindi siya mil spec, hindi chrome line yung loob nitong bolt carrier. Ipapakita ko sa inyo pagka tinikloon ko to ngayon, itong mil spec, chrome line siya sa loob. So, simulan natin. Ayan. So, tatanggalin ko yung retainer pin. Ayan. Tapos, itong firing pin. Tapos, itong cam pin. Wala. Ayan na. Nasa ko muna. Ayan. Ayan. So, pagkukumparahin natin to. Ayan. So, simulan natin to sa grade 8 fastener. This is a Carpenter 158 steel na mil spec. Yan ang hiningi niya ng US military. Ito ang gusto nilang, bakit tatanungin? Bakit hindi S7? Mas matigas ang S7 sa
sa Carpenter 158. Dahil ba hindi nag-exist ang S7 still back in late 1950s? Ang reason kung bakit ito mas pinili is due to hardness, sometimes nagiging brittle or malutong tong S7. Marami na ako nakita, kahit tignan nyo, sharps na nabasag. Matigas siya, but at the same time, brittle siya. At dun sa collaboration ng Son of Liberty Gunworks at ng Brownells, I think yung video na yon na about sa BCG, I think mga 2022 yon yung video na yon. Kung papanoorin nyo yon, marami kayong matututunan doon sa may-ari ng Son of Liberty Gunworks. So, sometimes, yung hindi porke mas matigas yung steel ay mas the best. Dahil nga, wala siyang play. So, ang tendency niya, alam niyo naman yan eh, kapag matigas, brittle, may tendency mabasag. So, wala na siyang play. So, itong Carpenter 158, ito talaga yung hindi pa pinapalitan ng US military since then. Nung nilabas sa M16 hanggang maging M4. So, Carpenter 158. So, enhanced to, mil-spec. Okay? So, papakita ko rin yan. No? So, kung titignan nyo yung loob niyan, ayan, titignan nyo yung loob. Ayan. Ayan, nakita nyo, chrome line siya. Chrome line, makapal yung chrome niya. Nag-add siya ng material. This one, yung BCG nag-add siya ng material habang itong isa nagkaroon ng treatment sa bakal. Ginawang diamond-like coating. So, ano ba yung mas maganda? Yung nag-a-add ka ng material, additional, kasi mas matrabaho eh. Nag-a-add ka ng material doon, o yung tinitreat mo ng chemical yung coating, yung metallurgy, yung surface. Shot pin din to, parehas shot pin. Itong dalawa na to, ayan makikita nyo. Silipin natin yung, tawag dito. Yan, silipin natin yung pagkaka-stake. Kung titignan nyo kung sino may mas magandang stake dyan sa dalawang yan, di hamak na makikita nyo na na-touch na-touch talaga nung surface nito yung grade 8 fastener. Compare mo dito, ito ang properly stake kasi nakadikit siya mismo doon. Ito, siguro due to hardness ng bakal, ganyan lang, hindi siya properly stake kumpara mo dito. So doon natin makikita yan. Parehas to M16. Okay? Enhance nga lang tong isa. So presyo nito mas mahal to ng ilang credits ba? Siguro nasa 40 credits. Hindi kasama tax, okay? This is 229 credits. Ito is 179 credits. Mga ganun. Depende yan eh. Pero nabili ko to ng sale. Yan mababa. Binibili ko to sale ng after Christmas. Nabili ko to after ko mapanood yung video nung may-ari ng Son of Liberty Gunworks tsaka ng Brownells. Kaya ako siya binili. So, bago ko makalimutan, ang paliwanag niya, hindi pwedeng tinipid or ito lang ang kaya ba ng mga kayang bumili ng Daniel Defense ng Son of Liberty Gunworks. Kasi ang Daniel Defense, ang kanyang coating sa kanyang bolt carrier group at sa kanyang bolt ay manganese phosphate. So, yung kayang bumili ng Daniel Defense, kayang bumili ng Son of Liberty Gunworks, yung kayang bumili ng mahal na tawag dito na Knights Armament, ito rin ang kanilang, so ito lang ang gagamit nilang coating sa kanilang BCG. Hindi sila gumagamit ng enhance. Why? Because yun lang yung tested. So only the known are safe. So kung ano lang yung alam natin na may track record, yun lang yung safe. Kahit gabihin natin to na ito ay hindi ako biased dito meron ako netong S7, mahal ang bili ko dito. Ito maganda to.
Pero hindi to tested sa kahit anong battle or provenance. So, wala kang makikita na ginamit sa gera to, tapos mas mahal siya, kasi nga enhanced, claim, but hindi to mil-spec, dahil hindi niya sinunod yung katulad sa mil-spec. Actually, standard yung mil-spec sa military. Okay? Kaya tayo, magiging basihan natin is yung, kung sa military nag-work yan, malamang sa civilian mag-work din yan. At hindi natin kailangan gumastos ng kasing mahal ng S7 tool steel, di ba? Kung kaya naman natin bumili ng proven na mil-spec. Okay? Tsaka, meron tayong mga kasabihan na hindi mo kailangan yan kasi hindi ka naman operator eh. O hindi mo naman kailangan yan kasi hindi ka naman sasabak sa gera eh. Medyo contradicting eh. Kasi parang yan eh. Meron tayong mga kakilala na sinasabi nila, dapat mag-training tayo, yung mga taga-Pilipinas, yung mga kababayan natin, mag-training sila. Kasi nandyan yung banta ng China. And yet, nandun ka sa point na gusto mo, ang sinasabi mo, ay hindi mo naman kailangan dahil di mo kailangan ng magandang AR-15, ng proven na AR-15, ng military mil-spec niyan, kasi hindi ka naman hindi ka naman sundalo, hindi ka naman operator. So parang may contradicting between that, na habang sinasabi mo yon na hindi ka naman military o hindi ka naman operator, and yet ina-advocate mo yung mga kababayan natin na mag-training para kapag napalaban sila sa gera for SHTF reason, di ba, for prepping, medyo contradicting siya. So, yun lang, parang hindi ko lang siya maunawaan. And walang pinagkaiba yung gusto mo ng, di ba sa Second Amendment, kung ano yung gamit ng military na gamit, kung po pwede, ganun din sana yung gamit ng civilian. Pero alam naman natin, dito sa US, yung iba't ibang state, iba't ibang batas. So, ang katumbas noon na hindi mo kailangan bumili ng quality na barrel dahil hindi ka operator, is the same thing ng analogy ng hindi mo kailangan magbarrel kasi hindi ka sundalo. Hindi mo kailangan magbarrel kasi hindi ka operator. So, magkakaroon ng narrative na kapag ikaw pala ay hindi operator at hindi ka pala sundalo or elite, doon ka lang sa mga tawag dito sa mga, let's say, hindi sa hindi quality, yung mga katulad yan, yung mga poverty, doon ka lang, hindi ka pwedeng umakyat sa Knights Armament, Noveski, Daniel Defense, Geistly, kasi hindi ka naman operator eh. So, doon bali parang contradicting din yun doon eh. But anyway, doon sa mga video ko, hindi ako nagpupush ng brands. Ang pinupush ko is yung specification. I'm talking about numbers. I'm talking about yung klase ng bakal, yung klase ng coating, at yung kung paano mo siya ma-apply sa training mo. Wala akong sinabi na kailangan Daniel Defense ka, kailangan Noveski ka. I'm not pushing any brands. I'm pushing na dapat maunawaan mo yung specification ng baril mo, dahil pwede mo siyang magamit bilang pointers para makapag-desisyon ka kung ano yung dapat mong gawin or dapat mong bilhin para maging kapaki-pakinabang or maging sulit yung investment mo, yung pinaghirapan mong pera. Kasi ang nakita ko kasing problema ay yung konti na lang yung idadagdag mo. Sa US to Sa Pilipinas, ayoko magsalita pero may may mga nagbi-build diyan at open secret 'yan. Konti na lang yung idadagdag mo, maghihintay ka lang ng sale at uunawain mo lang, magre-research ka. Konting research, readily available, may cellphone tayo. Sa panahon na uso na ang smartphone, nandiyan na ang internet, nandiyan na ang laptop, computer, wala nang rason para hindi tayo mag-research. Okay?
And ayun, so balik tayo dito. So ito yung BCG ng Son of Liberty Gunworks. So manganese phosphate siya. Ulitin ko bago maalala ko. Pwede ring umorder ang US ng S7 steel S7 tool steel na may diamond-like coating. But dahil ito may track record na tong Carpenter 158 na naka-manganese phosphate, nag-stick na sila dito. Okay? So ulitin ko, yung sa mil spec, combination of interchangeability, pati yung additional process ng high pressure tested and magnetic particle inspected. Okay? So yun yung requirements sila. May requirements, hindi lang to pwede mong pagpalit-palitin. Factor yun kasi military sila eh. Kailangan talaga nila yun for proper para sa logistic, para madaling ayusin, para hindi papalitan mo na lang siya yung BCG, di ba? Nasira to. Kukuha lang sila ng bolt. Ayan, shoutout kay Tio yung mga tinuro niya sa akin. Sa mga member ng D5, sa mga estudyante yan, shoutout sa inyo. Mabalik tayo. So, dito, ayan, palimbawa nasira to, nabasag to dito. Dahil interchangeability ang gusto ng US military, pasok na rin to dito. Ayan. So actually, ito rin papasok rin to dito eh. Ayan. Nabibili rin tong S7 na to, itong bolt lang, hindi kasama tong bolt carrier. So, mabalik tayo dito. Ayan. Kung titignan nyo, ayan, individual siya na, ayan, kung ewan ko, nababasa nyo. Magnetic particle inspected, MPI, and the same time, high pressure tested, individual. Ayan, naka-engrave. Ayan, hindi lang kasi siya readable eh. Ayan, ito. Ayan. Ayan. SOLGW, MPI, and high pressure tested. Ayan. So yun yung naging kung bakit siya mil spec kasi yun nga yung sa proseso, hindi lang dahil interchangeability. So it's a combination of nung konsepto nung mil spec, okay? And hindi siya tinipid, hindi siya tawag dito, hindi dahil yun lang ang kayang bilhin or gawin ng US military because yun yung kanilang nasa data, nasa datos ng simula pa nung ginawa yan na-invento yan ni Eugene Stoner nung pinagtulungan nila ni Jim Sullivan para maging AR-15, pinaliit yung cartridge. Ayan, so ulitin ko, high pressure tested and magnetic particle inspected. Ito naman yung sa S7, wala siyang marka kasi by batch siya tinesting. By batch. So, ito individual. Pagdating naman sa camping, ayan, pare-parehas yan. Ayan. Iba lang ang coating neto. So, pagdating dun sa mil spec, itong manganese phosphate, hindi mo pwedeng sabing nag-a-absorb eh. Impregnate. So, mas nag-hold siya ng langis. Kumpara mo dito sa S7. Although, mas konti ang friction neto, pero yung bang research and development ng Sharps bros is magiging mas maganda kaysa sa research and development ng Department of Defense ng USA. We are talking mil spec specification ng US military, hindi military ng ibang bansa na walang budget. Ang number one na bansa na may almost 1 trillion o 1 trillion na nga ang budget. Sa tingin nyo hindi nila kayang bumili ng S7 na bolt or diamond like coating? Nag-i-stick sila dun sa known, dun sa tested, battle proven. So, yun guys, binigyan ko lang kayo ng idea. Ang purpose nito ay kung bibili ka nito, it's because for the hype and for the something na sinabi ng Sharps. Tulad ko, napabili ako, ang mahal.
Eh kung pwede ka naman bumili nito, 'di ba? Ng Son of Liberty Gunworks. Magiging pointers mo siya. Okay? Ikaw sa video na ginagawa ko, gusto ko mag-benefit or maging guide para dun sa mga kababayan natin dito sa US at sa Pilipinas. Kung mapupulot nyo, alam ko iba-iba yung batas natin, pero sana yung specification, the reason that's why I'm talking about specification and not brands, kasi minsan merong ginawa ang Knights Armament, may mga model line sila, may mga model sila na hindi mil-spec. Meron din silang model na enhance, ang Daniel Defense meron ding enhance, pero mas mataas ang bayad nun. Pero ang pinagbabasehan kasi natin dito is yung kung ano yung tawag dito, kung ano yung maaabot ng pera mo, kung ano yung proven. Kasi this is me, okay? Kung bibigyan ako ng S7, katulad to S7 tsaka to, dito ako. Kasi to proven na to eh. Ito, I'm not a guinea pig, okay? I don't want na maging guinea pig or susubukan sa akin ng isang manufacturer yung isang bagay na ginawa niya. So dito na ako. Because that's me, okay? Kung gusto niyo yung S7 na Sharps, yan, bili kayo sa website nila. Kung gusto niyo naman itong Son of Liberty Gunworks or BCM or lahat ng mil-spec, ang nahanapin nyo lang chrome line, ayan. Pero syempre, hindi mo siya makikilatis or maobserbahan hanggat hindi mo nabibili. So, doon tayo sa mga well-known na gumagawa nito, katulad ng BCM, Son of Liberty Gunworks, Daniel Defense, Colt, FN. Ayan, so yan, ulitin ko, chrome line siya, makapal yung pagka-chrome niya at hindi siya nagfi-flake yung loob. May nakita kasi ako dati na hindi ko lang alam kung anong brand, pero nagfi-flake yung loob niya, nagbabakla, parang nababalatan, ganun. Pero to wala, kahit na mancha wala. So bakit chrome line? Kasi kung nag-add ka ng material, diyan, so mas matagal siyang uminit yung tawag dito, kasi alam mo naman yan, pag bumabaril ka umiinit yan eh, yung heat resistant. So mas heat resistant ang chrome line kumpara mo sa mga salt bath lang or nitrided. Kaya ito pa rin. Tsaka guys sa barrel, ang mil-spec barrel, rin siya, high pressure tested din siya at magnetic particle inspected din siya. Sa barrel, naka-engrave. So yon yung sa Daniel Defense, Cold Hammer Forge, FN, Spikes Tactical, Son of Liberty Gunworks, LMT, Aero Precision, budget yan, pero high pressure tested yan at magnetic particle inspected. Although, naglabas sila ng mga salt bath. So, mas mahal pa rin yung chrome line nila kasi nag-add sila doon ng material at mas mahirap ang proseso kumpara doon sa trinit lang yung barrel. Okay? So, meron ding ballistic advantage, Faxon, yan, may mga chrome line sila. Ano pa ba yung isa? Yung kalimutan ko yung pangalan, yung aso yung parang bulldog yung nila. Rosco, yan. So, yun, pinakita ko lang sa inyo kaibahan ng enhance. So, ang claim nito, recap, mas maganda ang coating nito, sabi nila, kaysa sa manganese phosphate. Ayan. Mas matigas ang S7 tool steel. Totoo, pero sa function na or sa testing ng military, mas maganda ang Carpenter 158 dahil hindi siya brittle. Ito brittle siya, nababasag. Ayan. Tapos enhance nga siya, ayan. Tapos pagdating naman sa bolt, individual, high pressure tested, magnetic particle inspected, interchangeable siya,
yung coating na ginamit sa kanya, manganese phosphate. So, nag-impregnate siya ng oil, nag-hold siya ng oil, kumpara mo sa S7. So, yun lang ang yun lang ang inano ng US military. Ang tawag dito yung parte ng kanilang parte ng kanilang mil spec. Pero may mga sukat pa yan. Wala lang kasi akong wala lang kasi akong pang-gauge ng headspace para mas maganda kasi tawag dito. Dahil quality naman to, headspace na nila, may headspacing na to, tinesting na yung headspace nito sa bago nila to i-release sa market. Tsaka kapag may problema naman kasi to, willing naman ang Son of Liberty Gunworks na palitan to ng bago. Ganon din ng Daniel Defense. Ganon din ng Noveski. Yan. So, ayun. So, usapang AR about mil spec, about specification, deep dive tayo dun sa talagang punto. Hindi to sa brand, hindi to sa presyo. Depende to sa pagkakaunawa mo ng kung ano yung nauunawaan mo, kung gaano ka ka-enthusiast, kung gaano ka maalam sa bagay na to. So, yun guys. Hopefully, hindi ko 100% matatakal to kasi nakita nyo naman, hindi naman ako naglista. Tinignan ko lang naman to based dun sa knowledge ko. And gusto kong batiin yung mga kaibigan dyan, Washington Pinoy Shooters, yung mga rest day shooters, tsaka kay Boss Erwin, yung nakapanood siya sa namin sa live. Ayan, minessage niya ako, humingi siya ng pointers kung ano yung dapat nabuuhin. Although nagbigay ako sa kanya ng mga dapat na bilhin specification, at the end of the day, mas pinili niyang bumili ng complete upper kasi sabi niya parehas din naman ng specification, magdadagdag lang ako ng konti. So, yung konti ko from poverty line, yung poverty na mga barel sa mil spec, sa mid tier, nakakita siya ng sale ng Geissele. So parang ganun din lumalabas. So happy naman siya sa purchase niya, sinigurado lang niya yung mga, kaya sinasabi ko hindi to about sa price, it's not about the brand, it's about how you understand kung ano yung binibili mo. Okay? So, yun, naintindihan niya, hinahanap niya yung specs na gusto na sinabi ko sa kanya na maganda para sa AR-15. Tapos yun, binili niya, nakita niya doon, gusto rin niya yung looks, aesthetic. So yun, and mag-shooting kami ng rest day shooters kasama si Boss Erwin, tsaka yung iba namin tropa. Tsaka yung may mga tropa rin kami, mga taga-Canada. Shoutout sa'yo, Bro Ian. Yan, pupunta pa siya dito para makapag-shoot. Yan. Tawag dito. Natutuwa lang ako kasi nung pumunta siya dito last December, ang galing na agad niyang bumarel. So, effective talaga yung ginagawa ng D5 Rubicon. Shoutout at napaka-thankful talaga kay Tio sa instructor namin na sometimes it's not about kung ano yung ilalagay mo sa baril mo. It's more on yung pagkakaintindi mo tsaka yung paano mo i-apply siya in real world scenario. And ayun, so medyo nakatipid-tipid kami dahil alam na namin yung purpose namin, purpose driven. So maganda lang kasi galing talaga sa tunay na may resibo na instructor. So binivet talaga namin siya na maganda talaga, and at the same time close kami sa kanya kay Tio at part ng kanyang advocacy na makatulong sa mga kababayan. Ako ganun din, gumagawa ako ng video. It's not about to discredit kung ano yung ginagawa ng iba. Andito ko para sabihin kung ano yung direct to the point. Wala na tong filter. Kung ano yung dapat nyong malaman, yun yung dapat nyong malaman. Kung meron akong hindi nasabi dahil nga to ay impromptu, hindi ko to inedit. So, hit me up lang sa comment section at magre-reply naman ako kapag nabasa ko agad. So, willing naman ako
marami na rin akong tinulungan dito na ano ng mga tropa kung paano magbuo at hindi naman sila nagka-problema, masaya naman sila at nakatipid pa sila. So sa presyo nung nung kanilang nabuong AR-15, hindi sila umabot ng 2,000 credits. So tawag dito talagang nakuha nila yung sale, nakuha nila yun ng ano ba tawag dito? Overstock sale, yung pag may nagpagawa. So may mga website na may umorder sa kanila ng mga SWAT from different states, tapos nagka-overstock siya. So ngayon, yung specification ng let's say LAPD, SWAT, di ba? May overstock sila ng upper na yon nung nabili nung tropa. So meron siyang specs na ano tawag dito, hinihingi ng LAPD SWAT. So it's a cool factor at saka naka-sale nung nabili niya. So yun lang guys. I think mahaba na masyado tong video and yun. So sa mga gustong may tanong kayo, ulitin ko, I just want to share my knowledge and see you on my next video. Okay, bye.